Tinawag nila akong baliw para maagaw ang asawa ko. Pinalabas nilang patay na ako para angkinin ang anak ko. Sa loob ng 3 taon, naging anino ako sa sarili kong libingan habang pinapanood silang nagpapakasaya sa ibabaw ng aking pagdurusa. Pero hindi nila alam, ang babaeng inilibing nila ay buto ng isang lason na ngayon ay namumulaklak na. Ako si Amarisa. At ito ang kwento ng aking muling pagbangon mula sa impyerno. Handa na ba kayong makita kung paano lumuluha ang mga demonyo? Itapon mo yan. Nakakadiri. Amoy palengke ang buong bahay dahil sa'yo. Ang mga salitang iyon ni Mama Estrella ay hindi isinigaw. Binigkas niya ito ng mahina, banayad, ngunit puno ng di maituturing na pandidiri habang nakatingin sa mangkok ng sinigang na hawak ko. Nanatili akong nakayuko. Mahigpit na hawak ang pinggan na parang ito na lang ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na nakatayo. Kanina ko pa ito niluto. Hinimay ko ng maigi ang bawat tinik ng isda dahil alam kong malabo na ang mga mata niya. Ang mga daliri ko ay namumula at mahapdi pa mula sa pagkayod ng kaliskis kaninang madaling araw dahil ayaw niyang ipagalaw sa katulong ang kanyang pagkain. Sorry po, Mama. Ang tanging naisagot ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Sanay sa paghingi ng tawad kahit wala naman akong kasalanan. Akala ko po kasi magugustuhan niyo. Ito po ang paborito ni Leandro. Tumalikod ang biyenan ko. Ang kaluskos ng kanyang mamahaling seda na duster ay tila tunog ng paghuhusga sa katahimikan ng kusina. Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan siya ng huling saksak sa aking puso. Kaya ka iniiwasan ng anak ko, Amarisa. Masyado kang mababa. Hindi ka bagay sa apelidong Vireles. Para kang basahan na pilit isinasabit sa palasyo. Nang makaalis siya, doon lamang pumatak ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Pumatak ito sa mainit na sabaw. Nawala. Parang ang aking pagkatao sa loob ng bahay na ito. Wala. Hindi nakikita. Huminga ako ng malalim at pinilit na pakalmahin ang nanginginig kong mga kamay. Ngayon ang aming ika-7 anibersaryo. Hindi ako pwedeng umiyak. Nangako si Leandro na uuwi siya ng maaga. Nagluto ako ng kare-kare, ang paborito niya noong nasa kolehiyo pa kami, noong wala pa siyang mga bituin sa balikat, noong ako pa lang ang mundo niya. Inayos ko ang hapagkainan. Kandila. Bulaklak na pinitas ko sa hardin para makatipid. At isang maliit na regalo. Isang relo na binayaran ko gamit ang naipon ko mula sa pagbebenta ng mga kakanin ng patago. 8:00, 9:00, ang pagkain ay lumamig na, kasabay ng paglamig ng pag-asa sa aking dibdib. 10:00, tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Mabilis ko itong dinampot. Umaasang si Leandro iyon, nagsasabing na traffic lang siya. Isang numero na hindi nakarehistro. Isang larawan. Bumagsak ang mundo ko. Sa maliit na screen, nakita ko si Leandro. Hindi siya na traffic. Hindi siya nasa trabaho. Nasa isang mamahaling restaurant siya. Hawak ang isang baso ng alak. At nakangiti ng pagkatamis-tamis. Isang nangiting matagal na niya ipinakita sa akin sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi sa akin nakatuon ang ngiting iyon. Sa larawan, may isang kamay na nakapatong ng mahigpit sa kanyang braso. Isang kamay na maputi, makinis, at may suot na pamilyar na pulseras na ginto. Kilala ko ang kamay na iyon. Kay Selena, ang babaeng tinuring kong kapatid mula pa noong kolehiyo. Ang babaeng nangakong tutulungan niya akong ayusin ang lumalamig na pagsasama namin ni Leandro. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang sikip sa dibdib ay hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagtataksil ng 2 taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Hindi ako nag-isip. Kinuha ko ang aking payong at ang maliit na kahon ng regalo. Kailangan ko silang makita. Kailangan kong malaman kung totoo ang nakikita ng aking mga mata o kung isa na naman itong malupit na biro ng tadhana. Nakarating ako sa restaurant makalipas ang kalahating oras. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas
at basang-basa ang laylayan ng aking lumang bestida. Ang gwardiya sa pinto ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa, tila ba isa akong basahan na ligaw na napadpad sa palasyo ng mga diamante. Pero hindi ko siya pinansin. Ang mga mata ko ay naghahanap sa loob. Sa gitna ng madilim at romantikong ilaw, nakita ko sila sa isang pribadong sulok. Si Leandro, nakasandal sa upuan, mukhang relax at masaya. Isang hitsurang hindi ko na nakikita kapag nasa bahay siya. At si Selena, nakaupo ng napakalapit sa kanya. Ang kanyang daliri ay naglalaro sa gilid ng baso ng alak ni Leandro. Pumwesto ako sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Sapat lang para marinig ko sila, ngunit hindi nila ako makita. Ang puso ko ay kumakatok ng malakas sa aking dibdib, pilit na gustong kumawala. Leandro, baka hinihintay ka na ni Risa, malambing na sabi ni Selena, pero may halong panunuya sa kanyang tono. Anniversary niyo ngayon, di ba? Baka umiiyak na yon sa bahay. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahon ng relo sa aking bulsa. Umuwi ka na, Leandro. Sabihin mong mali ako. Ngunit ang sunod na narinig ko ay dumurog sa akin ng pino. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tumawa si Leandro ng mahina, isang tawang puno ng paglait. Hayaan mo siya. Sanay na yon mag-isa. Nakakasawa na ang pagmumukha niya, Selena. Araw-araw, pag-uwi ko, para akong pumapasok sa isang punerarya. Masyado siyang boring, walang buhay. Napasinghap ako at napatakip ng bibig. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Boring, sagot ni Selena, humahalakhak. Sa bagay, mula noong tumigil siya sa pagiging doktor, parang naging katulong na lang ang itsura niya. Sayang ang talino, naging amoy kusina. She's useless, dugtong ni Leandro, at bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa aking kaluluwa. Kung hindi lang dahil kay Luna at sa sasabihin ng mga tao, matagal ko na siyang pinalayas. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na matapos ang pagtitiis ko, inaayos na ni Mama ang lahat. Nabitawan ko ang kahon ng regalo. Bumagsak ito sa makapal na carpet nang walang tunog. Pero sa pandinig ko, parang may bombang sumabog. Ang relong iyon. Pinag-ipunan ko yon ng 6 na buwan mula sa patagong pagtitinda ng kakanin dahil ayaw ni Mama Estrella na humihingi ako ng pera. Ang mga kamay kong puno ng paso at hiwa, ang likod kong sumasakit sa kakalabada para makatipid. Lahat ng iyon, sa paningin niya, ay useless. Walang silbi. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palabas sa ulan. Hindi alintana ang lamig. Hindi alintana ang mga matang nakatingin. Gusto kong hugasan ng ulan ang dumi ng narinig ko. Gusto kong magising at isiping panaginip lang ang lahat. Umuwi ako bago pa nila ako maunahan. Naupo ako sa dilim ng sala, basang-basa, nanginginig, at naghihintay. Madaling araw na nang dumating si Leandro. Lasing. Amoy alak at amoy ng mamahaling pabango ni Selena na dumikit sa kanyang damit. Bakit gising ka pa? Asik niya sa akin nang makita niya akong nakaupo sa sofa. Wala na ang malambing na boses na narinig ko kanina sa restaurant. Ang kaharap ko ngayon ay ang halimaw na kilala ko. Wala akong sinagot. Tinitigan ko lang siya. Sinusubukang hanapin ang lalaking minahal ko at pinag-alayan ko ng lahat. Wala na siya. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang leather briefcase sa kabilang sofa at umakyat ng hagdan nang hindi man lang ako nililingon. Sa lakas ng pagkakabagsak, bumukas ang lock ng bag at may tumalsik na ilang pirasong papel sa sahig. Dahan-dahan akong lumapit. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana, ang tanging ilaw ko habang pinupulot ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay nang mabasa ko ang nakasulat sa itaas. Medical report. Amarisa Calderon Vireles. Diagnosis. Paranoid schizophrenia. Aggressive tendencies.
Recommendation, immediate permanent confinement. Napatigil ang pagtibok ng puso ko. Tumingin ako sa petsa. Nilagadaan ito kahapon ng isang doktor na hindi ko kilala. At sa ibaba, nandoon ang pirma ni Mama Estrella bilang guardian. Baliw? Gagawin nila akong baliw para maalis ako sa landas nila? Ito ba ang sinabi niyang inaayos na ni Mama ang lahat? Napatingin ako sa hagdanan kung saan pumanhik ang asawa ko. Sa gabing iyon, kasabay ng pagpatak ng ulan sa bubong na tila nagluluksa, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi lang pag-ibig ang namatay sa gabing ito. Ang Amarisa na mapagmahal, ang Amarisa na martir, ay unti-unting pinapatay ng katotohanan. Hinawakan ko ang papel nang mahigpit hanggang sa malukot ito sa aking palad. Ganito na lang ba? Ito na lang ba ang halaga ng 10 taong pagsisilbi? Isang pirasong papel na nagsasabing nawawala ako sa sarili, habang sila ang tunay na mga demonyo? Sa gitna ng katahimikan, may isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tanong na nagbigay ng kakaibang kilabot sa aking kalamnan. Paano ako lalaban kung ang kalaban ko ay ang taong hawak ang buong mundo ko? At ngayon, hawak na rin pati ang aking katinuan. Pagkagising ko pa lang, alam kong may mali. Mabigat ang aking ulo, parang may nakadagan na sako ng bigas sa aking batok. Ang paningin ko ay malabo. Tila nakatingin ako sa mundo mula sa ilalim ng tubig. Pinilit kong bumangon kahit umiikot ang paligid. Hindi pwedeng hindi ako bumangon. Ngayon ang 5 kaarawan ni Luna. Inumin mo na to, Risa. Pampakalma lang yan. Masyado kang stress kagabi. Nandoon agad si Leandro sa tabi ng kama. Inaabutan ako ng isang basong tubig at ang pamilyar na asul na tableta. Ang nangiti niya ay puno ng pag-aalala. Isang maskara na kung hindi ko lang nakita ang medical report kagabi, baka naniwala pa ako. Tinitigan ko ang tableta. Alam ko na ngayon, ito ang lason. Ito ang dahilan kung bakit ako nahihilo, kung bakit ako nagiging makakalimutin. Pero nakatingin siya ng diretso sa akin at nasa pinto nakatayo si Mama Estrella, nagmamatyag. Salamat, Leandro, sabi ko. Pilit na pinatatag ang boses. Kinuha ko ang gamot at inilagay sa bibig, pero itinago ko ito sa ilalim ng aking dila. Pagkainom ko ng tubig, nagkunwari akong lumunok. Kailangan kong maging matino ngayong araw para kay Luna. Pagbaba ko sa sala, halos masilaw ako sa dami ng palamuti. Makukulay na lobo, mamahaling pagkain, at mga bisitang nakasuot ng magagarang damit. Pero ang bumungad sa akin ay hindi ang yakap ng aking anak, kundi ang boses ni Selena. Nako, nandyan na pala ang mami. Gising na ang Sleeping Beauty. Bati ni Selena sa mikropono. Nakasuot siya ng pulang bestida na agaw pansin habang karga-karga niya si Luna. Ang anak ko ay nakasuot ng damit na hindi ako ang bumili. Mami! Sigaw ni Luna at nagpumiglas para bumaba at tumakbo sa akin. Sasalubungin ko sana siya ng yakap, pero biglang umikot ulit ang paningin ko. Muntik na akong matumba kung hindi ako napakapit sa sandalan ng sofa. Ang gamot. Kahit hindi ko nilunok ang kanina, mukhang ang epekto ng mga ininom ko noong nakaraang buwan ay nananalaytay pa rin sa aking dugo. O baka may hinalo na naman sila sa tubig ko kaninang madaling araw habang natutulog ako. Ayos ka lang ba, Mare? Lumapit si Selena. Hawak ako sa braso ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Bumulong siya sa tenga ko habang nakangiti sa mga bisita. Namumutla ka. Mukha kang bangkay. Huwag kang gagawa ng eskandalo dito. Bitawan mo ako. Bulong ko pabalik. Pilit na inaalis ang kamay niya. Ako ang nanay. Ako ang dapat may hawak sa anak ko. Talaga? Bakit parang hindi mo kayang tumayo? Ngisi niya. Nagsimula ang programa. Pinaupo nila ako sa isang sulok, parang isang display na manika na sira na. Pinanood ko kung paano inangkin ni Selena ang entablado. Siya ang nag-ayos ng laro. Siya ang nagpapatawa kay Luna. Ang mga bisita,
Mga kaibigan at kamag-anak ni Leandro ay nagbubulungan habang pasulyap-sulyap sa akin. Kawawa naman si Leandro. Rinig kong sabi ng isang tiyahin. Balita ko, lumalala na ang sakit ni Risa sa utak. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing, hindi ako baliw. Pero ang dila ko ay parang namamanhid. Ang bawat pagkurap ko ay bumibigat. Dumating ang oras ng paghihiwa ng cake. Isang higanting cake na may sindi ng mga kandila. Tinawag kami sa gitna. Karga ni Leandro si Luna. Tumayo ako sa tabi nila. Pilit nang ngumingiti. Make a wish, baby! Masayang sabi ni Leandro. Hinawakan ko ang kutsilyo para hiwain ang cake. Pero habang nakatitig ako sa apoy ng kandila, biglang nag-iba ang paligid. Ang liwanag ng apoy ay naging matindi. Parang lumalaki. Parang nilalamon ang mukha ng anak ko. At ang kutsilyong hawak ko, bigla itong gumalaw sa paningin ko. Naging ahas. Naging madulas at buhay. Ahas! May ahas sa cake! Sigaw ko. Tinulak ko si Luna palayo kay Leandro para iligtas siya. Sa takot ko na iwagayway ko ang hawak kong kutsilyo para patayin ang ahas na nakikita ko sa cake. Narinig ko ang pagsinghap ng lahat. Ang musika ay tumigil. Mama, takot ako. Iyak ni Luna. Doon lang luminaw ang paningin ko. Wala naman palang ahas. Ang nakita ko lang ay ang wasak na cake sa sahig. Ang mga bisitang napaatras sa takot. At ang kutsilyong hawak ko na nakatutok sa direksyon ng sarili kong anak. Diyos ko, sasaksakin niya ang bata. Sigaw ni Mama Estrella, isang sigaw na puno ng drama at pagpapanggap. Bitawan mo yan, Risa! Sigaw ni Leandro. Sinunggaban niya ako, hinawakan ang pulsuhan ko at pinihit ito ng malakas hanggang sa nabitawan ko ang kutsilyo. Hindi ko sinasadya. Nanginginig kong sabi. Akala ko may ahas. Ililigtas ko lang si Luna. Ahas? Walang ahas dito, Risa. Baliw ka na talaga. Sigaw ni Leandro sa mukha ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Napaluhod ako sa sahig. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng tingin ni Luna sa akin. Takot. Ang anak ko ay takot sa akin. Mommy. Hikbi ni Luna, pero niyakap siya agad ni Selena. Shh! Andito na si Tita Selena, baby. Hindi ka sasaktan ng mommy mo. May sakit lang siya. Sabi ni Selena habang hinahaplos ang buhok ng anak ko. Pero ang mga mata niya ay nakatingin sa akin ng may halong tagumpay. Mabilis na dumating ang mga nakauniforming puti. Masyadong mabilis. Parang kanina pa sila naghihintay sa labas ng gate. Kunin niyo na siya, bago pa siya makapatay. Utos ni Mama Estrella habang nag-aantanda. Hinawakan ako ng dalawang lalaki sa magkabilang braso. Nagpumiglas ako. Bitawan niyo ako. Hindi ako baliw. Nilason nila ako. Leandro, sabihin mo sa kanila. Selena, hayop ka. Pero habang lalo akong sumisigaw, lalo lang akong nagmumukhang masama sa paningin ng lahat. Nakita ko si Leandro na umiiling-iling, umaakto na parang asawang wasak ang puso habang inaalo siya ng mga kaibigan niya. Kaladkad nila ako palabas ng mansyon. Ang huling nakita ko bago isara ang pinto ng van ay si Luna. Umiiyak siya. Pilit na inaabot ang kamay sa akin. Mami, sama ako, Mami. Luna, sigaw ko. Dumudugo ang lalamunan sa sakit. Babalik si Mami. Pangako, babalik ako. Isinara ni Selena ang pinto ng bahay. Tinatakpan ng tanawin ng aking umiiyak na anak. At kasabay noon, naramdaman ko ang tusok ng karayom sa aking braso. Unti-unting dumilim ang paligid. Ang ingay ng sirena ay naging ugong na lang sa aking pandinig. Wala na akong naramdaman, kundi ang malamig na bakal ng posas sa aking mga kamay. At ang mainit na luha na tumutulo sa aking pisngi. Nakuha na nila ang lahat. Ang dangal ko, ang asawa ko, ang anak ko.
Pero habang nilalamon ako ng dilim, isang sumpa ang binitiwan ko sa aking isipan. Kasing talim ng kutsilyong inagaw nila sa akin. Magpakasaya kayo ngayon. Dahil ito na ang huling beses na makikita niyo akong umiiyak. Nagising ako sa ugong ng makina at sa walang humpay na hampas ng ulan sa bubong ng van, madilim ang paligid, tanging ang ilaw mula sa kidlat ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Masakit ang buong katawan ko, parang binugbog, at ang ulo ko ay mabigat pa rin dahil sa gamot. Nakatali ang aking mga kamay ng plastik na kable. Hindi ito ambulansya, walang mga gamit medikal. Amoy sigarilyo at lumang langis ang hangin. Sigurado ka bang tulog na yan? Tanong ng isang boses lalaki mula sa harap. Ang driver. Oo, tinurukan ko ng doble bago isakay. Sagot ng babaeng katabi niya. Ang nurse na kanina ay nagpanggap na nag-aalala sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang utos ni Ma'am Selena ay malinaw. Aksidente sa bangin. Walang makakakita sa bagyong ito. Nanlamig ang dugo ko. Mas malamig pa sa aircon ng sasakyan. Hindi nila ako dadalhin sa ospital para gamutin. Dadalhin nila ako sa aking huling hantungan. Ang plano ay hindi lang baliw, kundi patay na amarisa. Napatingin ako sa labas ng bintana. Puro puno at dilim. Nasa kurbada na kami ng daan patungong bangin ng busay. Hindi ako pwedeng mamatay. Si Luna. Hinihintay ako ng anak ko. Ang takot ay napalitan ng adrenaline. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas sa aking nanginginig na kalamnan. Dahan-dahan kong inihilig ang aking katawan. Nakita ko ang isang metal na tubo sa ilalim ng upuan ng driver. Malapit na tayo sa curve, sabi ng driver. Ngayon na, buong lakas akong sumipa. Tumama ang dalawang paa ko sa sandalan ng upuan ng driver dahilan para mapasubsob siya sa manibela. Anak ng... Gising siya! Sigaw ng nurse. Nawalan ng kontrol ang sasakyan. Ang manibela ay umikot ng mabilis. Narinig ko ang pagkiskis ng goma sa basang aspalto. Isang tunog na nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Ang van ay sumalpok sa barandilya, bumasag ito at pagkatapos. Naramdaman ko ang kawalan ng bigat. Lumalipad kami. Pababa. Sa dilim. Ang pagbagsak ay tila isang mahabang panaginip. Naalala ko ang mukha ni Luna nung unang beses siyang ngumiti. Naalala ko ang pangako ko kanina. Babalik si Mami. At pagkatapos, ang paglamon ng dagat. Ang lamig ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Naramdaman ko ang malakas na pagtama ng tubig, isang puwersa na halos bumali sa aking mga buto. Ang windshield sa harap ay nabasag dahil sa impact, at ang tubig alat ay mabilis na pumasok, galit at walang awa. Sa loob ng ilang segundo, ang hangin sa loob ng van ay napalitan ng maitim na tubig. Pilit akong huminga, pero tubig ang pumasok sa aking ilong at lalamunan. Ang lasa ng asin at langis ay nakakasulasok. Luna. Ang pangalan ng anak ko, ang huling sigaw ng aking isipan. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, pero mahigpit ang pagkakatali ng kable. Unti-unti akong lumulubog kasama ng sasakyan, pababa sa kailaliman kung saan tahimik at payapa. Sa aking pagpupumiglas, naramdaman ko ang pagluwag ng isang bagay sa aking braso. Ang murang pulseras na gawa sa beads na tinuhog ni Luna para sa akin. Dumulas ito sa aking basang pulso. Sinubukan kong abutin, pero wala akong magawa. Pinanood ko itong dahan-dahang lumubog sa dilim, parang huling piraso ng aking pagiging ina na tinatangay ng agos. Dumilim ang aking paningin. Ang sakit sa aking dibdib ay nawawala na, napapalitan ng manhid na pakiramdam ng pagsuko. Patawad, anak. Hindi na makakabalik si Mami. Ngunit bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, may nakita akong anino. Isang figura na sumisid mula sa itaas, lumalangoy pa sa lung at sa agos. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak sa aking baywang. Hindi ito ang malamig na yakap ng kamatayan. Ito ay mainit, matibay, buhay,
Hinila niya ako palabas sa basag na bintana ng van bago pa tuluyang lumubog ang sasakyan sa ilalim. Ang huli kong nakita ay ang puting uniforme ng nurse na lumulutang sa loob. Wala ng buhay, habang ang kadiliman ng karagatan ay nilalamon sila ng buo. Pumadyak ang lalaki, hinihila ako paitaas. Parang sasabog ang baga ko. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. At pagkatapos, hangin. Binasag namin ang ibabaw ng tubig. Ang hangin ay pumasok sa aking lalamunan na may kasamang matinding sakit at pag-ubo. Ang ulan ay humahampas pa rin sa aking mukha. Pero hindi ko na ito alintana. Buhay ako. Binuhat ako ng lalaki pasampa sa isang maliit na bangkang demotor na umaalog-alog sa gitna ng bagyo. Hindi ko maaninag ang mukha niya sa dilim. Tanging ang kanyang mabibigat na hininga at ang lakas ng kanyang mga bisig ang nararamdaman ko. Pagkalapag niya sa akin sa sahig ng bangka, bumigay na ang aking katawan. Nilamon muli ako ng dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako takot. Nagising ako sa amoy ng usok at pinatuyong isda. Masakit ang buong katawan ko at ang lalamunan ko ay parang nilagyan ng buhangin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Wala ako sa ospital. Wala rin ako sa langit. Ang kisame ay gawa sa nipa na may mga butas kung saan sumisilip ang sikat ng araw. Ang hinihigaan ko ay isang papag na may manipis na banig. Sinubukan kong bumangon, ngunit napadaing ako sa sakit ng aking tagiliran. Huwag kang gumalaw. May lamat ang tadyang mo. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Sa may pintuan ng kubo, nakatayo ang isang lalaki. Maitim ang balat niya dahil sa araw. Magulo ang buhok. At may mga peklat ng langis sa kanyang mga braso. Nakasuot siya ng lumang sando at shorts. Siya ang anino sa dagat. Sino ka? Ang boses ko ay halos hindi lumabas, garalgal at mahina. Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya at inabutan ako ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng luya. Inigo, nakita kong nahulog ang sasakyan niyo sa bangin habang nangingisda ako. 3 araw ka nang tulog. 3 araw. Nanlaki ang mga mata ko. Ang anak ko. Kailangan kong tawagan ang anak ko. Nagpumilit akong tumayo, pero mabilis akong nahilo. Sinalo ako ni Inigo bago ako bumagsak sa sahig na kawayan. Ang mga mata niya ay may kakaibang lungkot habang nakatingin sa akin. Wala ka nang babalikan, Mrs., sabi niya ng mahina. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Buhay ako. Kailangan nilang malaman na buhay ako. Tumayo si Inigo at kinuha ang isang dyaryo na nakapatong sa maliit na mesa. Luma na ito. May mantsa ng kape at mantika, pero nababasa pa rin ang headline sa harapang pahina. Inabot niya ito sa akin ng dahan-dahan. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ang papel. Sa gitna ng pahina ay may isang malaking larawan. Isang kabaong na puno ng puting bulaklak. Sa tabi ng larawan, nakatayo si Leandro. Nakasuot ng itim na barong. Ang ulo'y bahagyang nakayuko, na wari na babalutan ng matinding dalamhati. Nasa tabi niya si Selena, maingat na umaalalay, habang si Mama Estrella ay tahimik na nagpupunas ng luha sa likuran. Binasa ko ang pamagat ng balita. Trahedya sa pamilyang Vireles. Asawa ng mayor. Nasawi sa isang insidente. Katawan, hindi na natagpuan. Wala na ako. Bulong ko. Tumulo ang aking mga luha sa dyaryo. Pinapahira ng mukha ng lalaking minsang tinawag kong asawa. Ginawa nilang parang hindi na ako umiral. Higit pa roon, sabi ni Inigo. Malamig at mabigat ang tinig. Ayon sa ulat, sinabi nilang naglaho ka matapos ang isang matinding krisis. Ikinalat nilang nawalan ka ng katinoan at tuluyang nawala. Inilibing nila ang kwento at kasama roon ang pangalan mo. Nahulog ang dyaryo mula sa aking mga kamay. Ang kirot na naramdaman ko noon nang makita ko silang magkasama sa isang restaurant ay wala pa sa kalahati ng sakit na bumalot sa akin ngayon. Hindi lang nila ako nilinlang. Binura nila ang aking pagkatao. Para sa kanila,
Isa lang akong bagay na itinaboy palayo, na parang walang halaga. Tumingin ako sa larawan ni Leandro. Mahusay ang kanyang pagganap. Mahusay silang lahat. Habang ako'y naglalakbay sa pagitan ng pag-asa at kawalan, abala silang nag-aayos ng mga seremonyang may luha. Habang kumakapit ako sa lakas para sa aking anak, tinatanggap na nila ang pakikiramay ng mundo. Napatingin ako sa dingding ng kubo kung saan may basag na salamin. Doon ko nakita ang aking refleksyon. Payat, sugatan, maputla at gusot ang buhok. Isang anyong hinubog ng unos at pagdurusa. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong ito, hindi lamang hangin ang pumuno sa aking dibdib, kundi isang init na nagliliwanag. Isang lakas na tinutunaw ang natitirang takot at pag-aalinlangan. Tumingin ako kay Inigo. Tama ka, sabi ko. Ang Amarisang kilala nila ay tuluyan ng nagbago. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Ang babaeng dati umiiyak para sa pagmamahal ng asawa niya ay iniwan ko na sa alon ng nakaraan. Pero ang babaeng nasa harap mo ngayon, tinigasan ko ang aking panga at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking tapang. Siya ang sisingil sa kanila. Ang unang buwan ay impyerno. Hindi lang ang mga bali at pasa mula sa aksidente ang nagpapahirap sa akin. Ang tunay na kalaban ay ang aking sariling dugo. Ang gamot na itinurok at ipinainom nila sa akin ng matagal na panahon ay hinahanap-hanap ng aking katawan. Gabi-gabi, nanginginig ako sa sobrang lamig kahit mainit ang panahon. Pakiramdam ko ay may libu-libong langgam na gumagapang sa ilalim ng aking balat. Nagsusuka ako ng apdo at minsan, nakikita ko si Leandro sa dilim. Tinatawanan ako. Sa mga gabing iyon, si Inigo ang naging sandalan ko. Hindi siya nagsasalita ng marami. Pinupunasan niya lang ang pawis ko gamit ang basang bimpo at pilit akong pinapainom ng mapait na sabaw ng ugat-ugat na nakuha niya sa bundok. Ang mga kamay niyang magaspang na sanay sa pag-aayos ng makina at lambat ay siya ring nagturo sa akin kung paano huminga muli. Isang gabi, sa gitna ng matinding sakit ng tiyan, naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido sa aking hita. Hindi ito ihi, amoy bakal. Nang sindihan ni Inigo ang gasera, nakita ko ang dugo sa banig. Maraming dugo. Napahawak ako sa aking puson. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi isang malalim na pagkakaukit sa aking kaluluwa. Buntis ako. O dapat sabihing, buntis pala ako. Wala na Risa, mahinang sabi ni Inigo habang nililinis ang kalat. Wala siyang awa sa boses, katotohanan lang. Masyadong matapang ang lason sa katawan mo, hindi kinaya ng bata. Tumitig ako sa bubong ng kubo habang tumutulo ang luha sa gilid ng aking mga mata. Ang anak na hindi ko man lang nalaman na nasa sinapupunan ko ay kinuha na rin nila. Si Luna na inilayo at ang anghel na ito na hindi na masisilayan ang liwanag. Sa gabing iyon, namatay ang huling bahagi ng Amarisa na marupok. Ang natira na lang ay abo at galit. Lumipas ang mga buwan. Naging taon. Tinawag akong Marisa ng mga taga-baryo, isang tahimik na babae na tumutulong kay Inigo sa pagbubuhol ng lambat. Pero hindi lang yun ang ginawa ko. Ginamit ko ang aking kaalaman bilang doktor. Napansin ko na ang mga mangingisda ay laging may sugat na hindi gumagaling dahil sa tubig alat at ang mga asawa nila ay namumroblema sa balat na sunog sa araw. Nagsimula akong mag-eksperimento gamit ang mga halamang dagat, guso, lato, at ilang halamang gamot sa gubat. Gumawa ako ng mga pamahid. Wala akong laboratorio, tanging mga lumang garapon at dikdikan. Pero gumanaito na, kuminis ang balat ng mga ale. Gumaling ang mga sugat ng mga mangingisda. Nagsimula silang bumili, piso-piso, hanggang sa naging daan-daan. Inipon ko ang bawat sentimo,
Hindi para bumili ng pagkain, kundi para bumili ng bala sa aking digmaan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa pampang at pinapanood ang paglubog ng araw, hinawakan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Leandro na amuyin noon. Ang buhok na sabi ni Mama Estrella ay masyadong buhaghag at kailangang itali. Kinuha ko ang gunting na panglambat ni Inigo. Walang pag-aalinlangan, ginupit ko ito. Bawat hibla na nahuhulog sa buhanginan ay isang alaala na pinuputol ko. Ang alaala ng unang halik, ang alaala ng paglilingkod sa pamilyang hindi ako tinanggap, ang alaala ng pagiging sunod-sunuran. Nang matapos ako, ang buhok ko ay hanggang panga na lang, matalimang tabas, gaya ng bagong ako. Tumingin ako sa refleksyon ko sa tubig. Hindi na ako mukhang inaapi. Mukha na akong handang pumatay. Lumapit si Inigo sa akin. May inabot siyang sobre. May kaibigan ako sa Maynila. Sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Isa siyang matandang negosyante na may sakit sa balat na walang doktor ang makapagpagaling. Ipinadala ko ang gawa mong gamot noong nakaraang buwan. Gusto niyang mamuhunan. Napatingin ako kay Inigo. Sa likod ng pagiging simpleng mangingisda, alam kong marami siyang tinatago. Pero hindi ako nagtanong. Utang na loob ang nagbigkis sa amin. Handa ka na ba? Tanong niya. Sasagot sana ako nang marinig ko ang tunog ng telebisyon mula sa karinderya sa di kalayuan. Balita sa showbiz. Lumapit ako. Parang hinihila ng isang puwersang hindi ko mapigilan. Sa malabo at maliit na screen ng TV, nakita ko sila. 3 taon na ang lumipas. Nakagown si Selena, kumikinang sa ilalim ng mga flash ng kamera. Malaki ang tiyan niya. Buntis! Nakahawak si Leandro sa baywang niya. Mukhang mas matanda pero mas mayaman. Suot ang isang mamahaling suit. We are very happy, sabi ni Selena sa interview. Ang ngiti ay abot hanggang tenga. At excited na si Ate Luna sa kanyang baby brother. Ang kamera ay lumipat sa isang batang babae sa gilid. Nanikip ang dibdib ko. Si Luna. 8 anyos na siya. Nakasuot siya ng magandang damit, pero ang mga mata niya. Ang mga mata ng anak ko ay walang buhay. Nakayuko siya. Payat. At may maliit na pleister sa kanyang braso. Wala ang kislap na kilala ko. Mukha siyang anino sa sarili niyang pamilya. Hinawakan ko ang screen ng telebisyon na parang pwede ko siyang mahawakan. Ang galit na inipon ko ng 3 taon ay sumabog sa aking dibdib. Mas mainit pa sa kumukulong langis. Buntis si Selena. Masaya sila. Habang ang anak ko ay namamatay sa lungkot. Habang ang anak ko ay pinabayaan nila. Lumingon ako kay Inigo. Ang mga mata ko ay tuyo, pero nagliliyab. Tanggapin mo ang offer ng kaibigan mo, Inigo. Sabi ko. Ang boses ko ay matatag at malamig. Sabihin mo sa kanya, hindi lang gamot ang ibebenta ko. Ibebenta ko ang isang bagong mukha ng tagumpay. Tumingin ako ulit sa TV, diretso sa mga mata ni Selena na nakangiti ng mapagmataas. Humanda ka, Selena! Bulong ko sa hangin. Dahil ang multong kinatatakutan mo ay magiging bangungot na hindi mo matatakasan. Magsisimula na tayo, sagot ni Inigo. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiti ng pagsang-ayon sa paparating na bagyo. Ang Grand Ballroom ng Marco Polo Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libo-libong kristal mula sa mga chandelier. Amoy ng mamahaling pabango at tunog ng kalansing ng mga kopita ng champagne ang pumuno sa hangin. Ito ang mundo nila, ang mundo ng mga Virels. Ang mundong dati ay bawal kong tapakan, maliban na lang kung ako ang taga-abot ng inumin. Pero ngayong gabi, hindi ako narito para magsilbi. Narito ako para maningil. Nakatayo ako sa mezzanine, nakakubli sa anino ng isang malaking haligi. Pinapanood sila sa ibaba. Nakita ko agad si Mama Estrella. Nakaupo siya sa isang VIP table, suot ang isang itim na bestida na may mahabang manggas at guwantes at isang sombrero
na may belo na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Para sa iba, isa itong fashion statement. Pero alam ko ang totoo. Nakikita ko kung paano pa simpleng kinakamot ng kanyang kanang kamay, ang kanyang braso, sa ilalim ng tela. Ang balat niya ay unti-unting kinakain ng isang misteryosong sakit, kati, pamamaga, at pagsusugat na walang dermatologo ang makapagpagaling. Karma, bulong ng isip ko. Ang babaeng diring-diri sa balat kong amoy kusina noon, ngayon ay nandidiri sa sarili niyang katawan. Sa tabi niya ay si Leandro. Tumanda siya. Ang dati niyang tikas bilang militar ay napalitan ng kuba ng isang negosyanteng nalulugi. Ang Vireles Medical Center ay nasa bingit ng bangkarota dahil sa pagsusugal ni Selena at maling pamamalakad. Kita ko ang pawis sa noo niya habang pilit na nakikipag-usap sa isang investor na halatang hindi interesado. Ladies and gentlemen, umalingaw-ngaw ang boses ng MC, dahilan para tumahimik ang lahat. Please welcome the mysterious owner of AR Pharmaceuticals, ang babaeng nasa likod ng miracle cream na pinag-uusapan sa buong Asya. Dr. Amara Rivas! Bumukas ang malaking pinto sa itaas ng hagdanan. Huminga ako ng malalim. Para kay Luna. Lumabas ako sa liwanag. Suot ko ang isang kulay gintong gown. Nayakap ang bawat kurba ng aking katawan. May hiwa sa gilid na nagpapakita ng aking makinis na binti. Ang buhok ko, na dati ay mahaba at buhaghag, ngayon ay maiksi na. Itim na itim at matalim ang bagsak sa aking panga. Suot ko ang isang kwintas na di hamak na mas mahal pa sa buong mansyon ng mga Vireles. Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay mabigat. Tila tinatapak-tapakan ko ang mga alaala ng aking pagiging api. Naramdaman ko ang pagbaling ng lahat ng mata sa akin. Ang mga bulungan ay nagsimula, puno ng paghanga at inggit. Sino siya? Napakaganda. Siya ba yung Dr. A? Pagbaba ko sa huling baitang, nahawi ang mga tao na parang dagat. Naglakad ako ng taas noo. Ang aking mga stiletto ay lumilikha ng ritmo ng kapangyarihan sa marmol na sahig. Dumaan ako sa tapat ng table ni Leandro. Naramdaman ko ang pagpigil niya ng hininga. Huminto ako saglit, sapat lang para maamoy niya ang pabango ko. Sampagwita at vanilla, ang parehong amoy na suot ni Amarisa noong unang date nila, pero ngayon ay hinaluan ng amoy ng mamahaling musk at tagumpay. Lumingon si Leandro. Nanlaki ang mga mata niya. Ang baso ng champagne na hawak niya ay muntik ng madulas sa kanyang kamay. Amarisa! Bulong niya. Pero nilamon ito ng ingay ng paligid. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa makarating ako sa gitna, kung saan naghihintay ang host. Pero hindi ako doon tumigil. Dumiretso ako sa babaeng nakatakip ang muka. Lumapit ako kay Mama Estrella. Napaangat siya ng tingin. Sa ilalim ng kanyang belo, nakita ko ang mga mata niyang puno ng takot at paghihirap. Ang leeg niya ay puno ng pulang pantal na pilit tinatakpan ng kwintas. Magandang gabi, Madam Vireles. Bati ko. Ang boses ko ay mababa, husky, at walang bahid ng probinsyanang tono na kinasusuklaman niya noon. Kikilala mo ba ako? Garalgal niyang tanong. Pilit na inaayos ang kanyang guwantes para itago ang kanyang mga kamot. Ngumiti ako. Isang ngingiting hindi umaabot sa mata. Kilala ko ang lahat ng pasyenteng nangangailangan ng tulong. Balita ko, handa kang ibigay ang kalahati ng yaman mo para lang matigil ang kati ng iyong balat. Napatayo si Leandro at lumapit sa amin, hinarang ang ina niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa ina ko? Tumingin ako kay Leandro. Sa malapitan nakita ko ang mga guhit ng stress sa mukha niya. Tinitigan ko siya sa mata. Hinahamon siyang hanapin ang asawang pinatay niya sa loob ng mga matang ito. Pero wala siyang nakita, kundi isang estranghero na malamig at mayaman. Para sa kanya, patay na si Amarisa. Ang nasa harap niya ay si Dr. Amara. I am Dr. Rivas.
Pakilala ko, hindi inaabot ang kamay niya para makipagkamay. At hawak ko ang lunas na hinahanap ng pamilya niyo. Bumaling ulit ako kay Estrella. Kumuha ako ng isang maliit na garapon mula sa aking clutch bag. Ginto ang lalagyan nito. Binuksan ko ito at kumuha ng kaunti gamit ang aking daliri. Sa kawalang paalam na ipinahid ito sa leeg ni Estrella kung saan may malaking sugat. Napaatras siya, akmang magagalit, pero natigilan siya. Sa loob lang ng ilang segundo, ang pamumula ay humupa. Ang walang tigil na pangangati na nagpapahirap sa kanya ng ilang buwan ay biglang nawala sa parteng nilagyan ko. Nanlaki ang mga mata ni Estrella. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Wala na ang hapdi. Paanong isang sample? Sabi ko, habang pinupunasan ang aking daliri gamit ang isang sutlang panyo na pagkatapos ay ibinagsak ko sa sahig, sa paanan nila. Kung gusto nyo ng full treatment, alam nyo kung saan ang opisina ko. Pero binabalaan ko kayo. Mahal ang serbisyo ko. Tumalikod ako para umalis. Iniwan silang tulala at naghahabol ng hininga. Sandali! Pahabol na sigaw ni Leandro. Yung boses mo, nagkita na ba tayo dati? Huminto ako. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi sa excitement ng laro. Lumingon ako ng bahagya. Ipinakita ang aking profile. Ang tangos ng ilong na minahal niya. At ang panga na ngayon ay matigas na. Imposible, Mr. Vireles. Sagot ko nang hindi siya tinitignan. Ang mga taong nakilala mo noon ay nananatili na lang sa ilalim ng lupa. Naglakad ako palayo habang ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap sa aking paligid. Sa sulok ng aking mata, nakita ko si Estrella na halos luluhod na sa pag-asa na gumaling at si Leandro na nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. Nagsimula na ang palabas at sa pagkakataong ito, ako ang direktor at sila ang mga puppet na sasayaw sa aking mga tali. Ngunit bago ako tuluyang makalabas ng ballroom, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Isang mensahe mula kay Inigo, isang picture, si Selena, nasa labas ng school ni Luna, hawak ang braso ng anak ko ng mahigpit. Si Luna ay umiiyak, nawala ang ngiti sa aking mga labi. Ang tagumpay ng gabing ito ay panandalian lang. Ang tunay na digmaan ay wala sa ballroom na ito. Nasa kamay pa rin ng demonyo ang aking anghel. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking telepono hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Hintayin mo ako, Luna. Paparating na si Mommy at dala ko ang bagyong wawasak sa kanila. Ang klinika ko sa Bonifacio Global City ay dinisenyo para manliit ang sinumang papasok. Puti ang lahat ng pader. Gawa sa marmol ang sahig. At ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon. At ang klasikal na musika na nagpapakalma o nagpapakaba sa mga naghihintay. Nakaupo sa harap ko si Mama Estrella. Wala na ang angas niya noong nasa mansyon pa ako. Ngayon, isa na lang siyang matandang babae na nanginginig ang mga kamay, pilit na kinakamot ang braso niyang balot ng benda. Dr. Rivas, sabi niya, halos magmakaawa ang boses. Ibigay mo na sa akin ang buong gamot. Babayaran ko kahit magkano. Hindi ako makatulog. Para akong sinusunog ng buhay. Pinagmasdan ko siya. Ito ang babaeng naglagay ng lason sa inumin ko noon. Ngayon, siya ang nilalason ng sarili niyang katawan. Ang diagnosis ko ay simple. Psychosomatic dermatitis. Ang sakit niya ay galing sa stress, sa takot, sa konsensya na pilit niyang ibinabaon. Pero hindi ko yun sasabihin sa kanya. Mrs. Vireles, malumanay kong sabi habang nagsusulat sa aking gold-plated na notebook. Ang gamot na gawa ko ay hindi basta-basta nabibili. Kailangan itong itugma sa inyong psychological state. Minsan kasi ang lason ay wala sa balat, nasa budhi. Natigilan siya. Tinitigan niya ako, naghahanap ng kahulugan sa aking sinabi. Pero nanatili akong blanko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya.
Medyo tumataas ang boses. Ngumiti ako at tumayo para lagyan ng ointment ang kanyang sugat. Ang ibig kong sabihin, stress ang nagpapalala niyan. May tinatago ba kayong mabigat na sekreto, Mrs. Vireles? Naramdaman ko ang pagtigas ng kalamnan niya sa ilalim ng aking daliri. Umiwas siya ng tingin. Wala akong tinatago. Mabuti naman, bulong ko. Dahil kung meron, baka hindi gumana ang gamot. Pagkatapos ng sesyon, pumasok si Leandro sa opisina para sunduin ang ina niya. Iba ang tingin niya sa akin ngayon. Hindi na pagdududa, kundi paghanga. Sa mata niya, isa akong matagumpay na babaeng kayang solusyonan ang problema ng pamilya niya. Isang bagay na hindi magawa ni Selena na puro waldas lang ang alam. Maraming salamat, doktora, sabi ni Leandro. Inaabot ang kamay ko. Himala ang ginawa mo kay mama. Ngayon lang siya tumahan sa pag-iyak. Tinanggap ko ang kamay niya. Malamig. Pamilyar. Pero wala na akong naramdamang kuryente ng pag-ibig. Ang naramdaman ko lang ay ang kagustuhang baliin ang mga daliri niya. Trabaho ko yan, Mr. Vireles, sagot ko, at dahan-dahang binawi ang kamay ko. Bago sila umalis, sinadya kong ihulog ang isang panyo mula sa aking bulsa habang naglalakad ako pabalik sa aking mesa. Isang puting panyo na may bordang asul na sampagwita sa gilid. Alam kong nakita ni Leandro iyon. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pagpulot niya rito. Natigilan siya. Alam kong naalala niya. Ako ang nagbuburda ng mga panyong ganyan para sa kanya noon. Hindi niya ito isinauli. Ibinulsa niya ito ng mabilis, parang isang magnanakaw na nakakita ng ginto. Napangisi ako habang nagsasara ang pinto. Ang unang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, inimbitahan nila ako sa mansyon ng mga Virels para sa isang pasasalamat na hapunan. Pumayag ako. Hindi dahil gusto ko silang makasalo, kundi dahil kailangan kong makita si Luna. Habang papalapit ang sasakyan ko sa pamilyar na gate, bumigat ang dibdib ko. Ito ang bahay kung saan ako naging alila. Ito ang bahay kung saan ako pinalayas. Pagbaba ko ng kotse, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pagkain at sigawan. Nasa may pinto pa lang ako, rinig ko na ang boses ni Selena. Ano to, Leandro? Kaninong panyo to? Amoy babae. Amoy sampagwita. Wala yan, Selena. Napulot ko lang yan sa opisina. Depensa ni Leandro. Napulot? Bakit tinatago mo sa bulsa mo? At bakit ka nagpapabango ngayon? Dahil ba pupunta dito yung doktor na yon? Yung Dr. Rivas na mukhang retokada? Tumigil ka na, Selena. Buntis ka. Baka mapano ang bata. So ang bata lang ang inaalala mo. Paano ako? Huminga ako ng malalim at pinindot ang doorbell. Pinuputol ang kanilang away. Bumukas ang pinto. Si Leandro ang nagbukas, magulo ang buhok at halatang stressed. Sa likod niya, nakatayo si Selena, namumula ang mata. Hawak ang tiyan na parang ginagamit itong panangga. Good evening! Bati ko ng may pinakamatamis at pinaka-plastic na ngiti. Mukhang may hindi pagkakaunawaan. Should I go? No, Dr. Rivas. Pasok kayo. Mabilis na sabi ni Leandro habang masama ang tingin kay Selena. Pagod lang ang asawa ko. Pumasok ako sa mansyon. Marami nang nagbago. Ang mga lumang sofa na iningatan ko noon ay pinalitan na ng mga modernong kasangkapan na walang karakter. Ang mga halaman ko sa loob ay wala na. Pinalitan ng mga plastik na bulaklak. Pero ang pinakamasakit ay ang malaking painting sa itaas ng hagdanan. Dati, litrato namin yon ni Leandro noong kasal namin. Ngayon, nakasabit doon ang isang napakalaking portrait nina, Leandro at Selena, nakasuot ng panghari at reyna, nakatingin sa ibaba ng may pagmamalaki. Nanikip ang lalamunan ko. Gusto kong sunugin ang painting na yon. Gusto kong sunugin ang buong bahay na ito. Dr. Rivas? Tawag ni Leandro. Lilingon sana ako nang biglang may narinig akong mabilis na yabag mula sa hagdanan.
Isang maliit na bulto ang tumatakbo pababa. Hindi tumitingin sa dinadaanan. "Yaya, ayoko niyan!" Sigaw ng bata. At bago pa ako makaiwas, bumunggo ang bata sa aking mga binti ng malakas. Muntik na akong matumba, pero mabilis ko siyang nahawakan sa balikat para hindi siya matumba. Napatingin ako sa bata. Si Luna, ang anak ko. Mas payat siya kaysa sa inaasahan ko. Ang buhok niya ay gulo-gulo at may mantsa ng tsokolate sa gilid ng labi niya. Pero ang mga mata niyang hugis almond na nakuha niya sa akin, ay nakatingin sa akin ngayon ng may gulat. Parang tumigil ang mundo. Ang amoy ng kanyang buhok, kahit medyo maasim dahil sa pawis, ay ang pinakamabangong amoy sa mundo para sa akin. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Gusto kong sabihing, "Anak, andito na si Mommy." Pero hindi pwede. Nasa likod ko si Selena, nakatingin na parang lawin. Nasa harap ko si Leandro. "Luna, mag-sorry ka sa bisita." Sigaw ni Selena mula sa likuran. Ang boses ay matinis at walang pagmamahal. Dahan-dahang umatras si Luna. Tumingala siya sa akin. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Humingasing siya ng malalim. Parang inaamoy ako. Amoy? Bulong ni Luna. Sobrang hina na ako lang ang nakarinig. "Amoy Mommy." Nanigas ako. Nakilala ba niya ang pabango ko o ang tibok ng puso ko? Hinawakan ni Luna ang laylayan ng aking gown. Ang maliliit niyang daliri ay nanginginig. Bubuhatin ko sana siya nang biglang hilahin siya ni Selena palayo sa akin ng marahas. "Ano ba, Luna? Ang dumi-dumi ng kamay mo. Hahawakan mo ang mahal na damit ni Doktora." Asik ni Selena habang pinulbos niyang muka ay namumula sa galit. "Umakyat ka sa kwarto mo. Ngayon na." Nanginginig si Luna. Ang mga mata niya ay puno ng takot habang nakatingin sa akin. Tila humihingi ng saklolo. Gusto ko siyang agawin. Gusto kong baliin ang braso ni Selena. Pero alam kong kapag ginawa ko yon, mawawalan ng saysay ang lahat. Masisira ang plano. Hindi ko pwedeng iligtas si Luna ngayon para lang mawala siya ulit sa akin bukas. Kaya pinili ko ang pinakamahirap na gawin. Ang ngumiti ng malamig. "Masyado kang high blood, Mrs. Vireles." Sabi ko, habang dahan-dahang inaalis ang tingin ko sa aking anak. "Masama yan sa baby. Sige na, iha. Umakyat ka na." Tumakbo si Luna paakyat ng hagdan. Ang kanyang mga hikbi ay parang punyal sa aking dibdib. Tumuloy kami sa dining area. Ang hapunan ay puno ng tensyon na mas makapal pa sa steak na hinahain nila. Pinaupo ako ni Leandro sa kabisera. Sa pwestong dati ay kay Mama Estrella. Si Selena ay nasa gilid, padabog na hinihiwa ang kanyang karne. Ang tunog ng kutsilyo sa porselana ay masakit sa tainga. "So, Doktor, Rivas?" Panimula ni Leandro, hindi inaalis ang tingin sa akin. "Saan ka nag-aral? Napaka-imposibeng hindi kita nakilala noon sa mga medical conventions." "Sa Europe." Pagsisinungaling ko ng walang kagatol-gatol. Humigop ako ng wine. "Sa Switzerland." Doon ko natutunan na ang pinakamabisang gamot ay ang pagputol sa ugat ng sakit, hindi lang ang pagtatapal sa sugat. "Wow, Switzerland." Sarkastikong sabat ni Selena. "Kaya pala ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Siguro marami kang naging lover doon, no? Maganda ka eh. Gamit na gamit." Natigilan si Leandro. "Selena, nakakahiya." Ibinaba ko ang aking tinidor ng dahan-dahan. Tinitigan ko si Selena. Hindi ako nagalit. Sa halip, binigyan ko siya ng isang tingin na puno ng awa. "Alam mo, Mrs. Vireles," sabi ko sa malumanay na boses, "may pasyente ako dati. Kagaya mo rin siya. Maganda, mayaman, asawa ng isang prominenteng tao. Pero hindi siya mapakali. Lagi siyang galit. Lagi siyang nagseselos." "Wala akong pakialam sa pasyente mo," irap ni Selena. "Dapat meron." Pagpapatuloy ko, mas lalong diniinan ng boses. Dahil ang diagnosis sa kanya ay chronic insecurity. Natatakot siya kasi alam niyang ang pwestong kinalalagyan niya ay ninakaw lang niya.
At alam niyang anumang oras, pwedeng bawiin ito ng tunay na may-ari. Namutla si Selena. Nabitawan niya ang kanyang wine glass. Tumapon ang pulang likido sa puting mantel, kumalat na parang dugo. Anong sinabi mo? Nanginginig niyang tanong. Ang sabi ko, mag-ingat ka sa stress. Ngiti ko. Baka makasama sa baby. Tahimik ang buong hapagkainan. Si Leandro ay nakatitig sa akin. May halong pagkabigla at pagdududa sa kanyang mga mata. Alam kong tinamaan din siya. Biglang pumasok ang pangkatulong, may dalang isang malaking bouquet ng bulaklak. Ma'am Selena, sabi ng katulong na nanginginig. May nagpadala po. Delivery. Sino? Sigaw ni Selena habang pinupunasan ang natapong wine. Leandro, nagpadala ka ba? Umiling si Leandro. Kinuha ni Selena ang card. Binuksan niya ito. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging abo. Ibinato niya ang card at ang mga bulaklak sa sahig at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Sino ang nagpadala nito? Sino? Tumingin ako sa sahig. Ang mga bulaklak ay mga white lilies, mga bulaklak na para sa patay. At sa card na nakataob, alam ko ang nakasulat kahit hindi ko basahin. Ako ang nag-utos kay Inigo na ipadala iyon. Happy anniversary. Hinihintay ka na namin sa impyerno. Selena, kumalma ka. Yakap ni Leandro sa kanya. Tumayo ako. Tapos na ang palabas ngayong gabi. Mukhang hindi maganda ang timing ng pagbisita ko, sabi ko. Inaayos ang aking gown. Mauuna na ako, Mr. Virelas. Salamat sa hapunan. Kahit na medyo matabang ang pagkain, hindi na nila ako naihatid. Abala sila sa pagpapatahan kay Selena na nagwawala na parang nasisiraan ng bait. Naglakad ako palabas ng mansyon. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking muka. Tagumpay. Naitanim ko ang takot sa puso ni Selena. Naitanim ko ang pagdududa sa isip ni Leandro. At napagaling ko, pansamantala, si Mama Estrella para makuha ang tiwala niya. Pagpasok ko sa aking kotse, isinandal ko ang aking ulo sa manibela. Pagod na pagod ako. Ang pagpapanggap na matapang ay nakakaubos ng lakas. Kinuha ko ang aking purse para kunin ang susi. Napatigil ako. May isang bagay sa loob ng bag ko na hindi akin. Isang pirasong papel na lukot-lukot. Naalala ko ang pagbunggo sa akin ni Luna kanina. Ang maliliit niyang kamay na kumapit sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Sa liwanag ng poste ng ilaw, nakita ko ang drawing ng isang bata. Drawing ng isang babae na may maikling buhok at suot na korona at isang maliit na batang babae na nakahawak sa kamay nito. At sa ilalim, may nakasulat sa sulat kamay ng isang bata, gamit ang pulang krayola. Alam ko po ikaw yan. Huwag ka na po umalis. Napahawak ako sa aking bibig para pigilan ang paghagulgol. Hindi ko kailangang magpakilala. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Ang puso ng anak ko ay mas matalas kaysa sa isip ng kahit sinong matanda. Nakilala niya ako. Tumingin ako pabalik sa bintana ng kwarto ni Luna sa ikalawang palapag. May maliit na kamay na kumaway mula sa kurtina. Kumaway ako pabalik at ang mga luha ko ay naging luha ng determinasyon. Hindi na ako aalis, anak. Bulong ko sa sarili. At sa susunod na paglabas ko sa bahay na ito, kasama na kita. Pinaandar ko ang makina at pinaharurot ang sasakyan palayo. Habang sa loob ng mansyon, nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Doktora, pakiusap. Hindi ko na kaya. Parang may mga uod na gumagapang sa loob ng balat ko. Ang boses ni Mama Estrella sa kabilang linya ng telepono ay puno ng desperasyon. Halos madinig ko ang gasgas ng kanyang mga kuko sa sarili niyang laman. Ito na ang epekto ng gamot na ibinigay ko. Isang lunas na may kasamang sumpa. Kapag hindi na ipagpatuloy ang dosis, ang pangangati ay babalik ng 10 beses na mas matindi. Ito ang aking paraan para maging susi sa pintuan ng kanilang mansyon anumang oras ko gustuhin.
Huminahon kayo, Madam Birels. Papunta na ako. Sagot ko ng may malamig na katiyakan. Pagdating ko sa mansyon, sinalubong ako ng amoy ng sunog na ulam at ang matinis na boses ni Selena na nakikipag-away sa mga katulong. Ang dating marangyang tahanan ay unti-unti nang nagiging pugad ng kaguluhan. Ang bawat sulok ay puno ng tensyon. Tila isang bombang naghihintay na lang ng mitya. Doktora, salamat at dumating ka. Bungad ni Leandro. Halatang wala siyang tulog. Ang kanyang mga mata ay lubog at mapula. Si Mama, ayaw magpaawat sa pagkakamot. At si Selena, hindi ko na siya maintindihan. Tumangulang ako at dumiretso sa kwarto ni Estrella. Mabilis ko siyang tinurukan ng pampakalma habang nakapikit ang kanyang mga mata at unti-unting nilalamon ng antok. Naramdaman ko ang pagkamuhi sa aking dibdib. Ito ang babaeng nanood lang. Habang kinakaladkad ako palabas ng bahay na ito, 3 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang buhay niya ay nakadepende sa dulo ng aking hiringgilya. Kailangan niya ng katahimikan, sabi ko kay Leandro na nakatayo sa pinto. Iwan niyo muna kami. Ako na ang magbabantay sa kanya hanggang sa maging matatag ang kanyang kondisyon. Nang makaalis si Leandro, hindi ang biyenan ko ang inasikaso ko. Mabilis akong lumabas ng kwarto at naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa dulo ng bahay. Sa bahaging hindi naabot ng liwanag ng mga kristal na chandelier, doon matatagpuan ang kwarto na dati ay imbakan lamang ng mga sirang gamit. Ngunit ngayon ay naging piitan ng aking anak. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Walang langis ang bisagra, kaya lumikha ito ng mahinang tunog na tila isang daing sa gitna ng katahimikan. Ang kwarto ay maliit, mainit, at amoy alikabok. Sa isang sulok, nakita ko ang maliit na bulto ni Luna na nakabaluktot sa isang manipis na kutsyon. Hawak niya ang kanyang lumang manika na wala ng isang braso, ang tanging laruan na natira sa kanya mula sa akin. Luna, bulong ko. Ang pangalan niya ay parang panalangin na lumabas sa aking mga labi. Napabalikwas ang bata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa dilim. Akala ko ay matatakot siya. Ngunit ang nakita ko ay ang pag-asa na biglang sumiklab sa kanyang mukha. Mami? Tanong niya, halos hindi marinig. Ikaw po ba talaga yan? Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Ang init ng kanyang balat ay nagparamdam sa akin na buhay ako, na ang lahat ng paghihirap ko sa Palawan ay may katuturan. Oo, anak, si Mami ito. Patawarin mo ako kung natagal si Mami. Patawarin mo ako, Luna. Hindi na sumagot ang bata. Sa halip, isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat at ang unti-unting pagbasa ng aking gown dahil sa kanyang mga luha. Walang tunog ng paghikbi, isang tahimik na pag-iyak na mas masakit pakinggan kaysa sa malakas na hagulgol. Ito ang iyak ng isang batang maagang tinuruan ng mundo na ang pag-iyak ng malakas ay may kaparusahan. Mami, akala ko po iniwan niyo na ako. Bulong niya sa gitna ng paghingal. Sabi ni Tita Selena, nasa impyerno ka na raw po dahil masama kang tao. Sabi niya, wag na raw akong maghintay. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking sariling mga daliri. Huwag kang maniniwala sa kanya, Luna. Nakikita mo ba itong suot ko? Nagpakapangyarihan si Mami para mabawi ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita na ilalabas sa bahay na ito. Sa ilalim ng mahinang liwanag mula sa bintana, napansin ko ang isang bagay sa braso ni Luna. Itinaas ko ang kanyang manggas at doon, nanigas ang aking buong pagkatao. May mga maliliit na pasa at bakas ng kurot sa kanyang maputing balat. Ang ilan ay sariwa pa, kulay ube, at namumula. Sino ang gumawa nito? Ang boses ko ay naging malamig na parang yelo, bagamat ang puso ko ay naglalaboy sa galit. Yumuko si Luna at pilit na itinago ang kanyang braso.
Si Tita Selena po. Nagagalit siya kapag tinatawag kitang mommy sa panaginip. Sabi niya, siya na raw ang bago kong nanay. Kapag umiiyak ako, kinukurot niya ako para tumahimik. Sa sandaling iyon, gusto kong tumayo, hanapin si Selena at ipakita sa kanya kung anong klaseng dyablo ang kaya kong maging kapag ang anak ko na ang ginalaw. Pero kailangan kong magtimpi. Ang pagmamadali ay kamatayan ng aming kalayaan. Makinig ka sa akin, Luna, sabi ko, habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Doktor Amara ang tawag nila sa akin dito. Magkunwari tayong hindi tayo magkakilala. Huwag kang magpapakita ng kahit anong emosyon kapag andyan sila. Kaya mo ba yon, anak? Tumango si Luna. Pinunasan ng kanyang luha gamit ang likod ng kanyang maliliit na kamay. Opo, Mami. Para po ba makasama na kita uli? Oo, anak, malapit na. Konting tiis na lang. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na chocolate bar na laging kong dala. Inabot ko ito sa kanya. Kainin mo ito kapag nagugutom ka. Huwag mong ipapakita sa kanila. Ngumiti si Luna, isang tipid na ngiti na nagparamdam sa akin ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng giyera. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naputol nang makarinig kami ng matatalim na tunog ng sapatos na naglalakad sa pasilyo. Tuk tuk tuk. Ang tunog ng high heels ni Selena. Papalapit sa kwarto ni Luna. Luna, bakit bukas ang pinto mo? Ang matinis na boses ni Selena ay umalingaw-ngaw, puno ng hinala. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa takot. Mabilis kong isinenya sa kanya na humiga at magkunwaring tulog. Mabilis akong gumapang patungo sa likod ng pintuan. Idinikit ang aking katawan sa malamig na pader. Pinipigilan ang bawat paghinga. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa hallway. Nagbibigay ng mahabang anino ni Selena sa sahig. Nakita ko ang dulo ng kanyang pulang sapatos na pumasok sa loob ng kwarto. Bata ka talaga. Lagi mong iniiwang bukas ang pinto para makatakas ang mga lamok. Inis na sabi ni Selena. Lumakad siya palapit sa kama ni Luna. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Tila sasabog ang aking puso sa lakas ng tibok nito. Kung lilingon siya sa likod ng pinto, tapos na ang lahat. Tiningnan ni Selena ang natutulog na bata. Sana ay tuluyan ka ng hindi magising, gaya ng nanay mong nasa hukay na. Naglakad si Selena palapit sa kama ni Luna. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking huling sandali. Huminto siya sa paanan ng kama. Sa dilim, nakita ko ang kanyang pagyuko. Tila may inaamoy sa hangin. Bakit amoy sampagwita rito? Bulong ni Selena sa kanyang sarili. Ang boses niya ay puno ng pagtataka na nauwi sa kilabot. Imposible, patay na siya. Patay na ang babaeng yon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay, ang aking pabango, ang pirma ng aking pagkatao na hindi ko kayang alisin kahit sa aking pagpapanggap. Ang amoy na ito ang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang kinalalagyan ngayon ay isang nakaw na paraiso. Nakita ko ang paglingon ni Selena sa direksyon ng pintuan kung saan ako nakatago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, naghahanap ng aninong hindi dapat naroon. Biglang gumalaw si Luna sa kanyang pagkakahiga. Mami, mahina niyang ungol, tila nananaginip. Mami, wag po, wag niyo akong iwan sa dilim. Natigilan si Selena. Ang hinala sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapanirang na ngisi. Lumapit siya kay Luna at marahas na hinila ang kumot ng bata. Gising bata! Asik ni Selena. Huwag mo akong matatawag-tawag na mami sa harap ng ibang tao, lalo na sa harap ng doktora na yon. At itigil mo ang pagbanggit sa nanay mong bangkay na. Naiirita ako. Hindi nagmulat ng mata si Luna. Nanatili siyang matatag sa kanyang pagpapanggap kahit na nakita ko ang panginginig ng kanyang maliliit na kamao sa ilalim ng unan. Ang katapangan ng aking anak,
ang nagbigay sa akin ng lakas na huwag sumugod at sakalin si Selena sa sandaling iyon. Padabog na lumabas si Selena ng kwarto, hindi na lumingon sa likod ng pinto. Nang marinig ko ang paglayo ng kanyang mga yabag patungo sa kabilang dulo ng hallway, doon lamang ako nakahinga ng malalim. Ang hangin na lumabas sa aking baga ay puno ng puot at panata. Dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Sinulyapan ko si Luna sa huling pagkakataon. Nakita ko ang bahagyang pagmulat ng kanyang isang mata. Isang sikretong senyales na ligtas na ang lahat. Tumango ako sa kanya bago mabilis na lumabas at dahan-dahang isinara ang pinto. Nakarating ako sa tapat ng kwarto ni Mama Estrella nang hindi humihinga ng maayos. Ang puso ko ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ramdam ko ang bawat pintig nito sa aking lalamunan. Ngunit bago ko pa mahawakan ang seradura ng pinto, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. "Doktora, bakit andyan ka sa labas?" Nanigas ang aking buong katawan. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Leandro. Nakatayo siya sa dulo ng hagdanan, may hawak na baso ng scotch at ang kanyang polo ay bahagyang bukas sa itaas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila sinusuri ang bawat galaw ko. "Chinek ko lang ang paligid, Mr. Vireles." Ang boses ko ay matatag. Kahit nasa loob ko ay nanginginig ako. "Masyadong maingay ang ibang bahagi ng bahay? Baka maabala ang pagpapahinga ng iyong ina?" Mahalaga ang katahimikan para gumana ng maayos ang itinurok ko sa kanya. Lumakad si Leandro papalapit sa akin. Habang papalapit siya, mas lalong bumibigat ang hangin. Huminto siya sa harap ko, sapat na malapit para maamoy ko ang alak sa kanyang hininga at ang pamilyar na amoy ng kanyang balat na dati ay nagpapakalma sa akin. "Salamat sa malasakit, Amara," sabi niya. Ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay may kasamang kakaibang tono, isang halong paghanga at pagdududa. "Pero kanina pa kita napapansin. Para kang may hinahanap sa bahay na ito. May kailangan ka pa ba?" Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. "Ang kailangan ko lang, Mr. Vireles, ay ang gumaling ang pasyente ko. Dahil ang tagumpay ko bilang doktor ay nakasalalay sa kaligtasan ng pamilyang ito." Ngumiti si Leandro ng bahagya. Isang ngiting tila may gustong ipahiwatig. Itinaas niya ang kanyang baso at uminom bago muling nagsalita. "Alam mo, ang amoy mo, parang amoy ng ulan sa madaling araw. Napakapamilyar. Hindi ko lang matandaan kung saan ko narinig ang ganitong boses o kung saan ko nakita ang ganyang katapangan sa mga mata." "Baka sa panaginip niyo lang yan, Mr. Vireles." Malamig kong sagot. Dahil ang katotohanan ay madalas na mas masakit kaysa sa anumang alaala. Tumalikod ako at pumasok sa kwarto ni Mamay de Estrella. Hindi na hinintay ang kanyang sagot. Sa loob, nakita ko ang aking biyenan na unti-unti nang nagigising mula sa kanyang pagkakahimbing. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nagkakamot, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagod. "Doktora," mahinang tawag ni Estrella. "Andyan ka pa ba? Huwag mo akong iiwan. Ayokong bumalik ang kati. Ayokong maramdaman ang apoy sa balat ko." Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Ang babaeng ito, na dati ay itinuturing akong basahan, ay nakadepende na ngayon sa bawat kilos ko. Ang bawat patak ng gamot na ibinibigay ko ay ang kanyang kaligtasan, at ang bawat pagpigil ko nito ay ang kanyang impyerno. "Andito lang ako, madam," bulong ko. "Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi pa tayo tapos." Lumipas ang ilang oras at nagpasya na akong umalis ng mansyon. Ngunit bago ako makalabas ng gate, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Isang sigaw na puno ng galit at hinala. "Leandro! Tingnan mo ito!" Sigaw ni Selena. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ko si Selena na kaladkad si Luna palabas ng kanyang kwarto. Hawak ni Selena ang isang maliit na balat ng chocolate, ang tsokolate na ibinigay ko kay Luna kanina. "Saan galing ito, Luna?
Hindi kita binibigyan ng ganitong tsokolate. Ninakaw mo ba ito? O may pumasok dito sa kwarto mo? Sigaw ni Selena habang niyayanig ang balikat ng bata. Napahinto ako sa tabi ng aking kotse. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang maliit na pagkakamali na yon, ang balat ng tsokolate, ay maaaring maging mitya ng aming pagkakabuking. Nakita ko ang takot sa mukha ni Luna habang tinitingnan niya ako sa malayo, ngunit mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi ko po alam. Nakita ko lang po iyan sa ilalim ng unan ko. Pagsisinungaling ni Luna sa gitna ng yak. Lumingon si Selena sa direksyon ng gate at nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng puot at biglang hinala. Tiningnan niya ang balat ng tsokolate at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Tila may nabubuong koneksyon sa kanyang isipan. Pumasok ako sa loob ng kotse at mabilis na pinaandar ang makina. Habang papalayo ako sa mansyon, nakita ko sa side mirror ang paglabas ni Selena sa balkonahe. Bit-bit pa rin ang ebidensya ng aking pagdalaw sa kwarto ni Luna. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi lang tungkol sa aking kaligtasan, kundi sa kaligtasan ni Luna. Alam ko na sa oras na ito, ang bawat galaw ko sa loob ng bahay na yon ay babantayan na ni Selena ng maigi. Ang laro ay naging mas mapanganib at ang buhay ng aking anak ang nakataya. Sabihin mo ang totoo, Luna. Sinong pumasok sa kwarto mo? Sinong nagbigay nito sa'yo? Ang boses ni Selena ay hindi na tao. Ito ay isang matinis na tili na bumasag sa katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga Virels. Sa loob ng kwarto, nakatayo ang bata, nanginginig, habang ang balat ng tsokolate ay iwinawagayway ni Selena sa harap ng kanyang muka na tila isang ebidensya ng isang malaking krimen. Wala po. Nakita ko lang po yan sa labas. Hikbi ni Luna. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pajama. Ngunit hindi tumigil si Selena. Hinawakan niya ang balikat ni Luna at niyanig ito ng marahas. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang tsokolating ito ay galing sa Europe. Hindi ito nabibili sa tindahan sa kanto. Si Dr. Rivas ba? Siya ba ang nagpunta rito? Selena, tama na yan. Nasasaktan ang bata. Pumasok si Leandro sa kwarto. Mabilis na inilayo si Luna mula sa nagngangalit na babae. Binuhat niya ang anak at naramdaman ang matinding panginginig nito. Tumingin si Leandro kay Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at inis. Anong nangyayari sa'yo? Tsokolate lang, nagkakaganyan ka. Baka nahulog lang yan ng isa sa mga katulong. Katulong? Leandro, gisingin mo ang utak mo. Sigaw ni Selena. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Ang doktora na yan. May mali sa kanya. Masyado siyang malapit kay Luna. Masyado siyang pamilyar sa bahay na ito. At ang amoy niya, bakit amoy sampagwita siya, Leandro? Bakit? Natigilan si Leandro. Ang tanong ni Selena ay tumama sa isang bahagi ng kanyang isipan na pilit niyang isinasara. Ang pamilyar na amoy. Ang boses na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit umiling siya. Patay na si Amarisa, Selena. Kasama niya sa ilalim ng dagat ang amoy ng sampagwita. Itigil mo na itong kahibangan mo. Padabog na lumabas si Leandro bitbit ang bata. Iniwan si Selena na nag-iisa sa dilim. Doon, sa gitna ng katahimikan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Selena. Hindi siya tanga. Ang kanyang kutob ay hindi kailanman nagkakamali. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Imbestigahan niyo ang background ni Dr. Amara Rivas. Lahat. Mula sa pinanganakan niya hanggang sa kung sinong dentista ang bumunot ng ngipin niya. At kailangan ko ng fingerprints niya. Ngayon din. Samantala, sa loob ng aking klinika, hindi ako makapaling sa aking upuan. Ang bawat anino sa labas ng bintana ay tila isang banta. Hawak ko ang aking cellphone.
Hinihintay ang balita mula kay Inigo. Huminahon ka, Risa. Sabi ni Inigo, nakakapasok lang, may dalang mainit na kape. Ligtas si Luna. Nakalabas na si Leandro sa kwarto at kasama niya ang bata sa library. Hindi ako mapakali, Inigo. Bulong ko, ang aking mga daliri ay naglalaro sa gilid ng mesa. Ang balat ng tsokolate, alam kong hinala na si Selena. Ang jablong iyon, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katotohanan. Kung ganoon, kailangan na nating pabilisin ang plano. Seryosong sagot ni Inigo. Ang lason sa katawan ni Estrella ay malapit na sa rurok. Sa susunod na krisis niya, kailangan mong makuha ang pirma niya para sa paglilipat ng mga share ng ospital. Yun ang tanging paraan para mabawi natin ang kapangyarihan. Tumango ako. Ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kinabukasan, bumalik ako sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang tensyon. Sinalubong ako ni Selena sa pintuan. Hindi siya sumisigaw. Sa halip, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng isang nakatagong patalim. Dr. Rivas, pasensya na sa inasal ko kagabi, sabi niya habang nakangiti ng mapanira. Masyado lang akong naging emosyonal dahil sa pagbubuntis ko. Gusto ko sanang makabawi. Halika, uminom muna tayo ng tsaa bago mo tingnan si Mama. Pumasok ako, alam kong ito ay isang bitag. Naupo kami sa sala. Inabutan niya ako ng isang baso ng tsaa. Pinanood ko ang bawat galaw niya. Nang itaas ko ang baso para uminom, napansin ko ang isang maliit na kamera sa sulok ng kisame na nakatutok sa amin. At napansin ko rin ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sariling baso. Maingat na huwag mabura ang kahit anong bakas. Uminom ako, ngunit ang isip ko ay mabilis na nagtatrabaho. Alam kong ang basong ito ay mapupunta sa isang laboratorio para sa DNA testing at fingerprints. Napakasarap ng tsaa mo, Mrs. Vireles, sabi ko. Dahan-dahang inilapag ang baso sa mesa. Sinadya kong iwanan ang aking fingerprints ng malinaw sa makinis na ibabaw ng kristal. Kung gusto niya ng laro, ibibigay ko sa kanya ang laro ng kanyang buhay. Salamat, doktora. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Sana ay maging matagal pa ang pagsasama natin. Pagkatapos kong asikasuhin si Estrella, mabilis akong umalis. Ngunit hindi ko alam. Pagtalikod ko, kinuha agad ni Selena ang basong ginamit ko. Inilagay niya ito sa isang plastic bag at inabot sa isang lalaking nakatago sa kusina. Gawin mo ito ng mabilis, utos ni Selena. Gusto ko ang resulta bago matapos ang araw na ito. Lumipas ang 8 oras, 8 oras ng nakakabinging kaba. Nasa opisina ako ni Inigo nang makatanggap siya ng isang encrypted message. Sabay naming binuksan ang file. Ito ay ang record ng mga ginagawa ni Selena. Risa, nakuha na niya ang resulta, sabi ni Inigo. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Tumingin ako sa screen. Isang video clip mula sa isang hidden camera sa kwarto ni Selena. Nakita namin siya, hawak ang isang pirasong papel. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa gulat, takot, hanggang sa isang baliw na halakhak. Buhay ka. Rinig naming bulong ni Selena sa video habang tinititigan ang resultang nagsasabing ang DNA ni Dr. Amara Rivas ay 100% match sa record ni Amarisa Calderon. Buhay ka, Amarisa. At nagbalik ka para agawin ang lahat sa akin. Nakita namin si Selena na tumayo at kumuha ng isang baril mula sa drawer ng kanyang lamesa. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ganda. Tanging ang maskara na lang ng isang dyablo ang natira. Kung hindi kita napatay sa dagat, papatayin kita sa bahay na ito, sabi niya sa hangin. At uunahin ko ang anak mo. Nabitawan ko ang aking hawak na ballpen. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Alam na niya. At ang target niya ngayon ay si Luna. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa mansyon. Doktora! Tulong!
Ang boses ng yaya ni Luna ay punong-puno ng takot. Kinuha po ni Ma'am Selena si Luna. Isinakay niya sa kotse. Sabi niya, magbabakasyon daw sila. Pero may dala siyang baril. Doktora, pakiusap, tulungan niyo ang bata. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang pinakamabigat na pasanin. Ang aking lihim ay nabunyag na at ang kaligtasan ng aking anak ay nakabitin sa isang mitya, isang maling galaw, at ang buhay ni Luna ay magtatapos sa kamay ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Inigo, ihanda mo ang sasakyan. Sabi ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ang takot ay napalitan na ng isang mapanganib na kalmado. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang lahat. Bilisan mo, Inigo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Ang boses ko ay hindi na mahanap ang dating hinahon. Sa loob ng sasakyan na humaharurot sa gitna ng kadiliman ng kalsada patungo sa lumang pier, ang bawat segundo ay tila isang patalim na humihiwa sa aking hininga. Hawak ko ang aking telepono. Tinitingnan ang maliit na pulang tuldok sa mapa, ang GPS tracker na itinago ko sa loob ng suklay ni Luna. Kakalma ka, Risa. Hindi niya sasaktan ng bata hanggat hindi kanya nakakaharap. Sagot ni Inigo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay bakas ng tensyon. Naalala ko ang mukha ni Luna kanina sa video call. Ang mga mata niyang puno ng luha, ngunit nananatiling matapang. Ang aking munting anghel na sa murang edad ay kailangang dumanas ng ganitong kalupitan mula sa mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Kung noon ay nanahimik ako para sa kapayapaan, ngayon ay handa na akong maging bagyo para sa katarungan. Narating namin ang isang luma at abandonadong bodega sa gilid ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga nabubulok na poste ng pier ay nagbibigay ng isang nakapanlulumong musika sa katahimikan. Ang amoy ng kalawang at alat ay nanunuot sa aking ilong. Dito na yon, bulong ni Inigo. Bumaba ako ng sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Wala akong takot na naramdaman, tanging isang nag-aapoy na determinasyon. Pumasok kami sa loob ng bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilya na pasulpot-sulpot ang ilaw. Nakalawit mula sa mataas na kisame. Sa gitna ng malawak at maduming sahig, nakita ko sila. Nakaupo si Luna sa isang lumang silya, nakatali ang kanyang mga kamay. Sa likod niya ay nakatayo si Selena, hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ng aking anak. Ang kanyang mukha ay wala na sa katinuan, ang kanyang makeup ay kalat-kalat, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Huwag kang lalapit, Amarisa. O baka gusto mong makita kung paano sasabog ang utak ng anak mo? Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Tila boses ng isang hayop na nasusukol. Bitawan mo siya, Selena. Ang boses ko ay lumabas na malamig at matatag. Kahit na sa loob ko ay nadudurog ako sa takot para kay Luna. Ako ang kailangan mo. Narito na ako. Pakawalan mo ang bata. Bakit? Para makuha mo uli ang lahat? Para maging bida ka na naman? Halakhak ni Selena, isang halakhak na puno ng pait. Inagaw mo sa akin ang atensyon ni Leandro noon pa. At ngayon, kahit na pinalabas na kitang patay, bumalik ka pa rin. Bakit hindi ka na lang nanatili sa ilalim ng dagat? Mommy, mahinang tawag ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa aking sugatang puso. Huwag kang matatakot, Luna. Andito na si Mommy. Sabi ko sa kanya ng may kasiguraduhan. Mommy, nakakatawa. Asik ni Selena habang idinidiin ang dulo ng baril sa sentido ni Luna. Ako ang nanay niya ngayon. Ako ang nag-alaga sa kanya habang ikaw ay nagtatago sa kung saang butas. Nag-alaga? Ang saktan siya ay hindi pag-aalaga, Selena.
Sagot ko habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang kurutin siya, ang takutin siya, ang pilitin siyang kalimutan ako. Iyan ay pagpapahirap. Hindi ka kailanman naging ina. Dahil ang isang ina ay hindi gagamit ng sariling anak para sa pansariling interes. Tumigil ka, tili ni Selena. Isa pang hakbang at itutuloy ko ito. Biglang narinig namin ang tunog ng mabilis na pagtakbo mula sa labas. Isang lalaki ang pumasok sa bodega ng humihingal. Si Leandro. Selena, ibaba mo ang baril na yan, sigaw ni Leandro. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sitwasyon. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Selena at huli kay Luna. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagsisisi. Leandro, mabuti at dumating ka. Bungad ni Selena, tila mas lalong nabaliw. Tingnan mo, buhay ang asawa mo. Niloloko niya tayo. Niloloko niya ang buong mundo. Tinitigan ni Leandro ang aking mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbagsak ng lahat ng kanyang mga pader. Ang pagkilala, ang sakit, at ang matinding hiya ay sabay-sabay na lumabas sa kanyang mga mata. Amarisa, ikaw nga. Oo, Leandro, ako ito. Ang asawang pinabayaan mong itapon sa dagat. Sabi ko sa kanya nang walang halong emosyon. At ngayon, ang anak mo ang nakataya dahil sa bulag mong pagtitiwala sa babaeng ito. Patawarin mo ako, bulong ni Leandro, pero huli na ang lahat para sa mga salita. Leandro, piliin mo ako, sigaw ni Selena habang nanginginig ang kanyang kamay na humahawak sa baril. Papatayin ko siya. Papatayin ko silang dalawa para tayo na lang uli. Selena, itigil mo na ito. May sakit ka. Kailangan mo ng tulong. Pakiusap ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang lalapit! Hiyaw ni Selena. Sa sobrang gulo ng kanyang isip, sandali niyang inalis ang baril sa ulo ni Luna at itinutok ito kay Leandro. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Mabilis na sumugod si Inigo mula sa gilid. Tinabig ang kamay ni Selena. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang tunog ng tingga na tumama sa mga bakal na bubong. Nagpambuno sila. Ang baril ay tumalsik sa malayo. Dumausdos sa maduming sahig. Mabilis akong tumakbo kay Luna. Kinuha ko ang aking maliit na kutsilyo sa bag at mabilis na pinutol ang mga tali sa kanyang kamay. Luna, anak ko! Niyakap ko siya ng napakahigpit. Tila ayaw ko na siyang pakawalan kailanman. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na bisig na yumakap din sa aking leeg. Ang kanyang mga luha ay mainit sa aking balat. Sa kabilang bahagi, nagtagumpay si Inigo na pigilan si Selena. Dumating na rin ang mga pulis na kanina pa namin tinawagan. Ang paligid ay napuno ng asul at pulang ilaw. Binabasag ang kadiliman ng gabi. Si Selena ay napaluhod sa sahig habang pinupusasan. Patuloy na sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Lumapit sa amin si Leandro. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Amarisa na Luna, papatawarin niyo ako. Tumingin ako sa kanya habang hawak-hawak ko si Luna. Wala akong naramdamang awa. Ang pag-ibig na dati ay nagpapaliwanag sa aking buhay ay naging abo na lamang. Leandro, sabi ko, ang boses ko ay puno ng kapayapaan na nanggagaling sa katarungan. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil lang hinihingi ito. Ipinaghihirap ito. At sa ngayon, ang kailangan namin ng anak ko ay lumayo sa'yo. Tumalikod ako, bitbit si Luna sa aking mga bisig. Naglakad kami palabas ng bodega, palayo sa gulo, palayo sa nakaraan. Ang hangin mula sa dagat ay malinis at sariwa. Tila hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakaraang 3 taon. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay naroon pa rin, maliwanag at tahimik. Mami, uuwi na po ba tayo? Tanong ni Luna habang isinisiksik ang kanyang mukha sa aking leeg.
"Oh, anak," sagot ko, at sa unang pagkakataon, ang ngiti ko ay tunay at walang bahid ng pait. Uuwi na tayo sa lugar kung saan walang makakasakit sa'yo. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang simula ng aming bagong buhay. Ang mga kaaway ay nagapi na, ngunit ang tunay na hamon ay ang paghilom ng mga sugat na naiwan sa aming mga puso. Ngunit habang hawak ko ang kamay ng aking anak, alam kong kahit anong bagyo pa ang dumating, hindi na ako muling malulunod. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking opisina. Isinusuot ko ang aking puting coat, ang unipormeng 7 taon kong pinaghirapan sa paaralan, ngunit 3 taong pilit na hinubad sa akin ng mga taong akala ko ay pamilya ko. Hinawakan ko ang tela, damang-dama ang lamig at linis nito. Sa kanang bahagi, nakaburda ang aking pangalan, Dr. Amarisa Calderon. Wala na ang apelyidong Vireles. Wala na ang tanikalang nagkakabit sa akin sa isang buhay na puno ng panlilinlang. Ang araw na ito ang itinakda para sa paghuhukom. Hindi sa loob ng madilim na eskinita, kundi sa loob ng boardroom ng Vireles Medical Center, ang ospital na itinayo sa pawis ng aking ama at sa mga kasinungalingan ni Mama Estrella. Pagpasok ko sa boardroom, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Mama Estrella. Mas lalo siyang pumayat. Ang kanyang mga kamay ay balot na balot ng puting benda. At kahit sa harap ng mga board members, hindi niya mapigilan ang bahagyang paggalaw ng kanyang balikat. Alam ko ang nararamdaman niya, ang walang katapusang kati na tila may mga apoy na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Sa tabi niya ay si Leandro. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang dati niyang makisig na anyo ay naglaho na, napalitan ng isang lalaking tila pasan ng buong mundo. "Magandang umaga sa inyong lahat," panimula ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. Narito tayo para pag-usapan ang kinabukasan ng ospital na ito. Ngunit bago yon, kailangan muna nating linisin ang mga kalat ng nakaraan. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Diyan nakapaloob ang lahat ng ebidensya. Patuloy ko. Ang mga pekeng medical reports na nagsasabing ako ay may sakit sa isip. Ang mga resibo ng suhol sa mga doktor na pumirma sa aking confinement. At ang pinakamahalaga, ang pruweba na ang perang ginamit sa pagpapalawak ng ospital na ito ay galing sa ilegal na transaksyon ni Selena Montoya na kinonsinti ninyo, Madam Estrella. Napaangat ng tingin si Estrella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, ngunit may halong takot. "Wala kang mapapatunayan, Amarisa. Isang baliw ang nagsasalita sa harap niyo. Huwag kayong maniwala sa kanya." Ngumiti ako ng bahagya. Lumapit ako sa kanya at bumulong, sapat lang para marinig niya. "Madam, ang sakit ng balat mo. Hindi iyan medikal. Iyan ang tinatawag na somatization of guilt. Kinakain ka ng sarili mong budhi dahil sa bawat gabi na alam mong ninakawan mo ang isang ina ng kanyang anak. At hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo, walang gamot sa mundo ang makapagpapahinto sa apoy na nararamdaman mo." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Lucia Rios, ang aking abogado at kaibigan, kasama ang 2 opisyal mula sa National Bureau of Investigation. "Estrella Vireles," panimula ng opisyal, "inaaresto ka sa kasong falsification of public documents, child abuse, at pagiging accessory sa tangkang pagpatay kay Amarisa Calderon. Kasama mo rin sa warrant na ito ang mga doktor na nakipagsabuatan sa inyo." Narinig ko ang pagsinghap ng mga tao sa loob ng silid. Ang tunog ng pagkaladkad ng upuan ay tila musika sa aking pandinig. Tumayo si Leandro, pilit na humahawak sa braso ng kanyang ina, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga awtoridad.
Mama! Bulong ni Leandro. Ang boses ay puno ng pait. Sabi ko sa'yo itigil na natin ito. Tiningnan ko si Leandro. Huli na ang pagsisisi, Leandro. Pinanood mo silang sirain ang buhay ko. Ang pananahimik mo ay kasing lala ng kanilang krimen. Habang pinuposasan si Estrella, ang kanyang hiyaw ay umalingaungaw sa buong hallway. Ang bawat kalansing ng posas ay tila pagbasag sa maskara ng kapangyarihan na suot niya sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang pagkilala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naglaho na sa isang iglap. Naiwan kami ni Leandro sa loob ng boardroom. Ang katahimikan ay masakit. Puno ng mga salitang hindi na kailanman mabibigkas. Anong mangyayari sa ospital? Mahinang tanong ni Leandro. Babawiin ko ang lahat ng sa akin, Leandro. Sagot ko habang inaayos ang aking mga gamit. Mula sa mga share ng aking ama hanggang sa pangalang kinuha nyo, ang Vireles Medical Center ay magiging Calderon Women and Children's Hospital, isang lugar kung saan ang mga biktima ng pang-aabuso ay makakahanap ng kalinga, hindi ng lason. Naglakad ako palabas ng boardroom. Sa lobby ng ospital, nakita ko ang maraming mata na nakatingin sa akin. Mga nurse, mga pasyente, mga taong dati ay nakakita sa aking pagbagsak. Ngayon, nakikita nila ang aking pagtayo. Sa labas ng gate, naghihintay si Inigo sa loob ng sasakyan at sa backseat nakita ko ang maliit na mukha ni Luna nakadungaw sa bintana at kumakaway sa akin. Mommy! Sigaw niya nang makita ako. Tumakbo ako patungo sa kanila. Bawat hakbang ko sa semento ay tila pagtatanim ng bagong simula. Nang yakapin ko si Luna, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa perang nabawi ko o sa mga taong nakulong. Ito ay tungkol sa init ng yakap ng aking anak at sa pagkakataong mabuhay ng walang takot. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay maliwanag, tila nakikisama sa aking kaligayahan. Ngunit bago kami tuluyang makaalis, napansin ko ang isang itim na sasakyan sa kabilang panig ng kalsada. Isang pamilyar na anino ang nakatingin sa amin mula sa loob. Ang cliffhanger ng huling kabanatang ito ay hindi tungkol sa panganib, kundi tungkol sa mga anino ng nakaraang hindi pa tuluyang nabubura. Sino ang taong iyon? At sapat na ba ang katarungang nakuha ko para sa lahat ng sakit na dinanas ko? Tara na, Mommy, aya ni Luna. Sige anak, uuwi na tayo, sagot ko. Habang unti-unti naming nilalayuan ang gusaling naging saksi ng aking impyerno at ngayon ay magiging simbolo ng aking muling pagsilang. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Vireles. Sa harap ng bagong pintuan ng Calderon Women and Children's Hospital, ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin. Ang sikat ng araw sa madaling araw na ito ay tila isang mainit na yakap, nagbibigay ng liwanag sa bagong mundong aking itinayo mula sa abo ng aking nakaraan. Wala na ang takot sa aking mga mata. Kapag tumitingin ako sa salamin, hindi na ang biktima ng pagtataksil ang aking nakikita, kundi isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng unos. Naglakad ako patungo sa aking bagong opisina. Sa bawat nurse at doktor na aking nadadaanan, isang ngiti ng paggalang ang aking natatanggap. Hindi dahil ako ang may-ari ng ospital na ito, kundi dahil alam nila ang bigat ng bawat hakbang na ginawa ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Napahinto ako sa tapat ng isang television sa lobby. Isang maikling ulat ang lumabas tungkol sa naging pasya ng hukuman. Si Selena Montoya ay nahatulan ng mabigat na parusa dahil sa sunod-sunod na paglabag na napatunayan laban sa kanya. Sa screen, nasilayan ko ang kanyang mukha. Wala na ang dating ningning, wala na ang kumpiyansa. Isa na lamang siyang figurang tahimik sa likod ng mahigpit na bantay, pilit iniiwasan ng mga kamera. Ang maskarang minsang isinusuot niya ay tuluyan ng gumuho sa bigat ng sarili niyang mga ginawa. At si Mama Estrella?
Binisita ko siya noong nakaraang buwan sa isang charity home na ako mismo ang tumutulong magpatakbo. Ang babaeng dati nababalutan ng karangyaan ay nakaupo na ngayon sa isang wheelchair, tahimik na nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay payapa na, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng hiya. Isang uri ng bigat na mas masakit pa kaysa anumang hapdi sa balat. Hindi ko siya pinatawad upang ibalik ang lahat sa dati, ngunit pinili kong palayain ang aking puso mula sa galit na matagal na ring gumapos sa amin. Ang kanyang kalagayan ngayon ang kanyang naging huling paghuhukom. At si Leandro, balita ko ay nagtatrabaho siya ngayon bilang isang security guard sa isang maliit na warehouse sa labas ng lungsod. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa malayo. Pinapanood kami ni Luna mula sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi ko na siya hinahayaang lumapit. Ang Leandro na minahal ko ay namatay na kasama ng lumang amarisa. Ang lalaking nakatayo sa malayo ay isa na lamang estranghero na nagpapaalala sa akin kung gaano katamis ang pagiging malaya mula sa isang nakakalason na pag-ibig. "Mami, tingnan mo po ang drawing ko." Ang boses ni Luna ay tila isang masayang himig na pumuno sa aking opisina. Tumakbo siya patungo sa akin. Bitbit ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. Sa kanyang drawing, may dalawang babae, isang malaki at isang maliit, na may hawak na mga bulaklak, at sa gitna nila ay isang malaking puso. "Napakaganda, Luna," sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang aking anak ay muling natutong tumawa, muling natutong managinip. Ang kanyang kaligayahan ang aking pinakamalaking tagumpay, mas mahalaga pa kaysa sa anumang titulo o yaman. Pumasok si Inigo sa opisina, may dalang dalawang baso ng sariwang juice. Hindi na siya mukhang mangingisda. Suot niya ang isang maayos na polo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling simple at tapat. "Handa na ba ang lahat para sa opening ceremony?" Tanong ni Inigo nang may banayad ng ngiti. "Handa na," sagot ko. Tumayo si Inigo sa tabi ko at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagpoprotekta. Walang pangako ng kasal, walang madali ang pag-ibig. Ang aming ugnayan ay nabuo sa pagitan ng mga alon at bagyo. Isang pagpapahalagang hindi kailangang lagyan ng label. Siya ang aking katuwang, ang aking sandigan sa muling pagbuo ng aking buhay. "You did it, Amara," bulong ni Inigo. "We did it." Pagtatama ko, lumabas ako sa balkonahe ng ospital para harapin ang mga tao. Sa aking pagtayo roon, naramdaman ko ang hangin na humahaplos sa aking mukha. Naalala ko ang gabi sa bangin, ang lamig ng tubig, at ang dilim na tila walang katapusan. Ngunit lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang lumang pahina. Ang sugat ay naging peklat, at ang peklat ay naging tanda ng aking katapangan. Hindi ako nanalo dahil pinabagsak ko sila. Nanalo ako dahil pinili kong bumangon at maging mas mabuting tao kaysa sa kanila. Ang aking muling pagsilang ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng aking pangalan, kundi tungkol sa pagbawi ng aking kaluluwa. Huminga ako ng malalim, punong-puno ng pag-asa. Ako si Amarisa Calderon, isang doktor, isang ina, at higit sa lahat, isang babaeng muling isinilang mula sa alab ng sarili niyang pagdurusa. Ngayon, ang araw ay hindi na lumulubog para sa akin. Ito ay palaging sumisikat